Isang mapayapang araw sa iyo. Welcome sa Biblical Education for Shepherd Training, isang pag-aaral mula sa Systematic Theology. IV. Ang kahalagahan ng teolohiya ay nakabatay sa mga sumusunod. A. Sa likas na paghahangad ng kaisipang pantao na magayos at magbuklod ng kaalaman. Ang ganitong pag-uugali ay bahagi na ng ating pagkatao. Hindi matiis ng kaisipan ng kalituhan o tila magkakasalungat na katotohanan. Ang pagnanais na pag-isahin at pag-ugnayin ang mga natutuhan ay lumilitaw sa sandaling magsimulang magmuni-muni ang tao, at habang lumalawak ang kanyang kakayahan at karunungan, lalo ring tumitibay ang pagnanais niyang ayusin at bigyan ng malinaw na anyo ang kanyang mga nalalaman. Totoo ito sa lahat ng larangan ng karunungan, ngunit higit na lalo sa ating pagkilala sa Diyos. Yamang ang katotohanan tungkol sa Diyos ang pinakamahalaga sa lahat. Ang teolohiya ay tumutugon sa pinakamalalim na pangangailangan ng ating may isip na kalikasan. Ang teolohiya ay isang kinakailangang bagay para sa ating katwiran. Kung mawawala man ngayon ang lahat ng umiiral na sistema ng teolohiya, tiyak na lilito muli ang mga bago bukas pa lamang. Gayon na lamang ang bisa ng batas na ito, kaya't maging ang mga taong matindi ang pagtutol sa teolohiya ay hindi maiiwasang bumuuri ng sarili nilang pananaw, na madalas ay kulang-kulang at hindi maayos. Ang pagtutol sa teolohiya, kung hindi man nagmumula sa maling pag-aakala na ito ay sumisira sa katotohanan ng Diyos o dahil sa kakulangan ng maayos na pag-iisip, ay madalas nagmumula sa pagnanais na maging malaya sa pag-iisip ng hindi sumusunod sa mga alituntunin ng ganap na katuroan ng kasulatan. Sinabi ni Pangulong E. G. Robinson, ang bawat tao ay mayroong teolohiya ayon sa kaya niyang unawain. May kamalayan man natin o wala, tayo ay nagbubuo ng sariling pananaw tulad ng likas na pagbigkas natin ng mga salita. Ang pagtuya sa pilosopiya ay paggawa na rin ng pilosopiya. Ayon kay Gore sa kanyang akdang Ang Pagkakatawang Tao ni Kristo, pahina 21, naging malalim at may kaayusan ang katuroang Kristiyano hindi dahil sa ibang dahilan kundi dahil ang tao ay may katwiran. Ang pagiging may isip ay nangangahulugang kailangan niyang magbigay ng paliwanag sa mga bagay, gaya ng sinabi ni Plato, dahil siya ay tao, hindi dahil siya ay Griego lamang. Madalas na pinapuna ng mga tao ang pagkakaroon ng maayos na sistema ng pananampalataya, habang pinupuri naman nila ang mga agham na tumatalakay sa mga bagay sa daigdig. Hindi ba't ang Diyos naman ang nag-iwan ng mga katotohanan tungkol sa kanyang sarili ng may kaayusan at hindi magkakahiwalay upang may ugnay at mapag-aralan natin? Ang lahat ng ibang larangan ng karunungan ay may halaga lamang kung ito ay nagtuturo o nagpapalawak ng ating pagkilala sa Diyos. Kung kapuri-puri ang pag-uuri ng iba't ibang uri ng insekto, bakit hindi pahintulutan ang pag-aaral na tumatalakay sa Diyos at sa kaluluwa ng tao? Tungkol kay Schelling, ganito ang sarkastikong paalala ni Royce sa kanyang akdang Ang Diwa ng Makabagong Pilosopiya, pahina 173, sundin mo ang iyong damdamin, sundin mo ang iyong marangal na kalooban, baguhin mo ang iyong paniniwala tuwing nagbabago ang iyong puso, at baguhin mo ito ng madalas. Ito ang batayan ng paniniwala ng mga taong sumusunod lamang sa sariling damdamin. Ayon naman kay Ritchie sa Darwin at Hegel, pahina 3, kadalasan, ang mga taong nagsasabing ayaw nila sa malalim na pag-iisip ang siyang higit na nasasakop nito nang hindi nila namamalayan. Tingnan ang akda ni Shedd na mga aralin at sanaysay, at kay Murphy, ang batayang siyentipiko ng pananampalataya, pahina 175 hanggang 179. B. Sa ugnayan ng maayos na kaalaman sa paghubog ng pagkatao. Ang ganap na pag-unawa sa katotohanan ay mahalaga upang lumago ang pagiging Kristiyano ng isang tao at ng buong iglesia. Ang lahat ng pagkilala sa Diyos ay may epekto sa ating pag-uugali, ngunit higit na lalo ang pagkaunawa sa mga katotohanang espiritual at ang kanilang ugnayan sa isa't isa. Hindi totoo ang sinasabi ng iba na ang pag-aaral ng teolohiya ay nakapipigil sa masidhing pagmamahal sa Diyos, sapagkat ito ay naglalaman lamang at nag-uugnay sa mga katotohanang nagpapatibay at nagpapalago ng ating debosyon sa Kanya. Sa katunayan, ang mga Kristiyanong matatag ay ang mga may matibay na paghawak sa mga dakilang aral ng pananampalataya. Ang mga panahong nagpakita ng kabayanihan ng Iglesia ay ang mga panahong matibay na ipinahayag ang mga aral na ito, at ang uri ng kabanalan na madaling masira kapag iniharap ang maayos na pagpapaliwanag ng katotohanan ay marahang mahina pa, puno ng maling akala, o hindi batay sa salita ng Diyos. May kaalamang kailangan upang ang tao ay magbagong buhay, kahit pa kaalaman tungkol sa kasalanan at sa tagapagligtas,
at ang pag-uugnay sa dalawang dakilang katotohanang ito ay simula pa lamang ng pag-aaral ng teolohiya. Ang patuloy na paglago ng pagkatao ay nakadepende sa pagpapalawak ng ganitong kaalaman. Sa Kolosas Kapitulo 1 versikulo 10, lumalago sa pagkilala sa Diyos. Ang pagkilala sa Diyos ay inihalin tulad sa hamog o ulan na nagpapatubo at nagpapatatag sa halaman. Tingnan din ang ikalawang Pedro Kapitulo 3 versikulo 18, lumago kayo sa biyaya at sa pagkilala sa ating Panginoon at tagapagligtas na si Jesu Kristo. Tungkol sa mga talatang naglalarawan sa katotohanan bilang pagkain, tingnan ang Jeremias Kapitulo 3 versikulo 15, pakakainin ko kayo ng kaalaman at pangunawa. Mateo Kapitulo 4 versikulo 4, hindi lamang sa tinapay na bubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang namumutawi sa bibig ng Diyos. Unang Korinto Kapitulo 3 versikulo 1, 2, sanggol pa kayo sa pananampalataya. Ang ipinakain ko sa inyo ay gatas, hindi pagkaing matigas. Hebreo Kapitulo 5 versikulo 14, ang matigas na pagkain ay para sa mga may sapat na gulang na. Ang pagkataong Kristiyano ay nakatayo sa katotohanang Kristiyano bilang kanyang pundasyon. Tingnan ang unang Korinto Kapitulo 3 versikulo 10 hanggang 15, ang pundasyong ito ay aking inilatag, at iba naman ang nagtatayo sa ibabaw nito. Tingnan ang akda ni Doris Clark na ang pagsasabi ng Kate Sizemore, at kay Simon, ang aral at buhay ni Kristo na inilathala sa Biblical Sacra, Hulyo taong 1884. Ang kawalan ng kaalaman ay pinagmumulan ng pamahiin, hindi ng tunay na paglilingkod sa Diyos. Sinabi ni Talbot W. Chambers, ang aral na walang kaakibat na gawa ay punong walang bunga, ang gawang hindi nakabatay sa tamang aral ay punong walang ugat. Ang kabutihang asal na Kristiyano ay bunga na tumutubo lamang mula sa puno ng katuroang Kristiyano. Hindi natin mapapanatili ang bunga ng pananampalataya kung puputulan na natin ang punong pinagmulan nito. Ayon kay Balfour sa Ang Batayan ng Pananampalataya, pahina 82, ang kabutihang asal na hindi nakabatay sa Diyos ay parang halamang sumisipsip lamang ng buhay sa iba, kapag namatay ang pinagkukunan nito, mamamatay din ito. Ang kabutihang walang kaugnayan sa pananampalataya ay hindi magtatagal. Sinabi naman ni Kidd sa Ang Pag-unlad ng Lipunan, pahina 214, dahil ba ang bunga ay nananatiling sariwa at tumatamis kahit hiwalay na sa puno, masasabi na nating hindi na ito nakadepende rito. Ang mga palamuting prutas na nakakabit sa puno noong Pasko ay hindi doon tumubo at hindi rin makapagbubunga ng kauri nito. Ang tuyong mansanas ay maaaring lumaki kapag inilagay sa ilalim ng sisidlan na walang hangin, ngunit babalik din ito sa dating anyo kapag ibinalik sa karaniwang kalagayan. Gayon din ang pag-iisip na matuwid ng sarili lamang ng taong lumalayo kay Kristo at walang pamantayang banal na sinusunod. Sinabi ni W. M. Lyle, ito ang malaking pagkakamali ng marami sa ating mga Kristiyano, ang paghahanap sa bunga habang binabaliwala ang ugat nito. Ayon kay George A. Gordon sa Si Kristo sa Kasalukuyang Panahon, pahina 28, kung wala ang tunay na pagkilala kay Kristo at ang tapat na pagmamahal sa Kanya, ang malawak na katuroang tinatanggap natin ngayon ay magiging isang panaginip lamang na walang kapangyarihang gisingin ang natutulog na iglesia. Sa kahalagahan para sa mangangaral ng pagkakaroon ng tiyak at tamang pagkaunawa sa mga aral ng pananampalataya. Ang pangunahing kakayahan na dapat taglayin ng mangangaral ay ang malinaw at ganap na pagkaunawa sa katotohanan, at ang kakayahang ipahayag ito ng wasto at may kapangyarihan. Magiging kasangkapan lamang siya ng banal na espiritu sa pagbabago at pagpapabanal ng mga tao kung magagamit niya ng maayos ang espada ng espiritu, na siyang salita ng Diyos, Efeso Kapitulo 6 versikulo 17, sa madaling salita, kung matuturuan niya ang isipan at budi ng kanyang mga tagapakinig. Walang mas nakapipigil sa tagumpay ng kanyang pangangaral kundi ang kalituhan at kawalan ng kaayusan sa kanyang mga ipinapahayag. Ang kanyang layunin ay palitan ng malabo at maling pananaw ng kanyang mga tagapakinig ng mga katuroang tama at malinaw. Hindi niya ito magagawa kung hindi niya lubos na nauunawaan ang mga katotohanan tungkol sa Diyos at ang kanilang ugnayan sa isa't isa, na maituturing na bahagi ng isang ganap na sistema. Ang katotohanang ito ay ipinagkatiwala sa kanya upang pangalagaan. Ang pagbabago o paglilihis dito ay hindi lamang kasalanan sa Diyos na nagbigay nito, kundi maaari ring maging dahilan ng pagkawasak ng kaluluwa ng iba. Ang pinakamabuting paraan upang maiwasan ang ganitong pagkakamali ay ang masusing pag-aaral sa iba't ibang aral ng pananampalataya at ang kanilang ugnayan sa isa't isa.
lalo na sa pinakasentro ng teolohiya, ang pagkatao at gawain ng Panginoong Jesu Kristo. Habang nagiging mas maunlad at mapag-isip ang panahon, lalo ring humihingi ng katwiran ang mga tao sa bawat bagay na kanilang pinaniniwalaan. Ang kakayahang mag-isip at magpahayag ng damdamin ay nananatiling matatag gaya ng dati, ngunit ito ay nagiging mas may katwiran na ngayon. Mapapansin ang pagbabago mula sa mga talumpating walang kabuluhan patungo sa mga pahayag na may laman at maayos ang pagkakaayos. Gaya ng sinabi ni Gratiano sa akda ni Shakespeare na ang mga ngalakal ng Venecia, Aksang 1, Eksena 1:113, siya ay nagsasalita ng mahaba ngunit halos wala namang saysay. Ang kanyang mga katwiran ay parang butil ng trigo na nakatago sa dami ng ipa. Gayon din sa pangangaral, ang pagsipi lamang ng mga talata sa kasulatan at masidhing paghikayat ay hindi na sapat. Mas mainam pa ang maging masigasig na tagasunod ng mga kaugaliang walang saysay kaysa magsalita ng mahaba ngunit walang kabuluhan. Ang pagtuturo ay dapat nakabatay sa malalim na kaisipan. Ang damdamin ay dapat gisingin, ngunit ito ay makakamtan lamang kapag ang mga tao ay napadadala sa pagkilala sa katotohanan, 2 Timoteo Kapitulo 2 versikulo 25. Ang mangangaral ay dapat magbigay ng matibay na batayan upang ang kanyang mga tagapakinig ay magkaroon ng tunay na paniniwala. Dapat muna siyang magturo bago siya makahikayat ng damdamin. Kung ang layunin ng mangangaral ay kilalanin muna ang Diyos at ipakilala siya sa iba, ang pag-aaral ng teolohiya ay lubos na kailangan upang magtagumpay siya. Hindi ba't ang doktor ay hindi makakapanggagamot ng maayos kung hindi siya mag-aaral ng katawan ng tao? At ang abogado ay hindi makakapagbigay ng tamang payo kung hindi siya mag-aaral ng batas. Sinabi ni Propesor Blackie, hindi mo maaasahang maging dakilang tagapagtanggol ng bayan ang isang taong sanay lamang sa paghawak ng sandata, gayon din, hindi mo magagawang hubugin ang isang dakilang tagapagsalita mula sa taong alam lamang ang anyo ng pagsasalita. Ang mangangaral ay nangangailangan ng matibay na batayan ng katuroan upang hindi siya maging parang instrumentong paulit-ulit lamang ang tinutugtog. Sinabi ni John Henry Newman, ang maling mangangaral ay ang taong nagsasalita dahil kailangan siyang may sabihin, ang tunay na mangangaral naman ay ang taong nagsasalita dahil mayroon siyang mahalagang ipahayag. Ayon naman kay Spurgeon sa kanyang talambuhay, ang madalas na pagbabago ng paniniwala ay tanda ng pagkawala ng tunay na karunungan. Kung ang puno ay bubunutin at ililipat ng tanim ng ilang beses sa loob ng isang taon, huwag ka nang umasa na magbubunga ito ng sagana. Kapag ang mga tao ay laging nagbabago ng kanilang pananaw sa aral, hindi sila makapagbubunga ng marami, hindi tayo magkakaroon ng mga dakilang mangangaral kung wala tayong mga taong may malalim na pagkaunawa sa katotohanan. Hindi mo makagagawa ng malaking sasakyang pandigma mula sa maliit na puno, gayon din, hindi mabubuo ang mga mangangaral na may kakayahang gumalaw ng puso ng tao mula sa mga taong mababaw lamang ang kaalaman. Ang masamang epekto ng maling pangangaral ay maihahalin tulad sa maling reseta ng doktor na maaaring ikapahamak ng pasyente, o sa maling landas na ibinigay sa mga manlalakbay na nagtungo sa kabundukan, o sa pagtatanim ng buto na ang bunga ay makikita lamang makalipas ang mahabang panahon. Ang maliit na paglihis mula sa tamang aral ay maaaring lumaki at maging sanhi ng malaking pagkakamali sa mga susunod na salinlahi. Kahit pa walang ngipin ang gamo-gamo, ang kanyang anak ay mayroon naman. Sa 2 Timoteo Kapitulo 2 versikulo 2, ang mga bagay na narinig mo sa akin sa harap ng maraming saksi ay ipagkatiwala mo sa mga taong tapat, na may kakayahang magturo rin sa iba. Sa ugnayan ng tamang aral sa kaligtasan at kakayahang magpalaganap ng iglesia. Ang kaligtasan at pag-unlad ng iglesia ay nakasalalay sa pagpapanatili nito ng tamang huwaran ng mga salitang puno ng biyaya at katotohanan, 2 Timoteo Kapitulo 1 versikulo 13, at sa pagiging haligi at sandigan ng katotohanan, 1 Timoteo Kapitulo 3 versikulo 15. Ang kakulangan sa ganap na pagkaunawa sa katotohanan ay kalaunan ay magdudulot din ng kahinaan sa kanyang samahan, gawain, at pamumuhay. Sa kabilang dako, ang lubos na pagkaunawa sa katuroang Kristiyano bilang isang maayos na sistema ay hindi lamang nagsisilbing pananggalang laban sa maling aral at masasamang gawain, kundi nagiging mabisang kasangkapan at inspirasyon din upang ipahayag ang ebanghelyo sa buong daigdig. Ang mga batayan ng pananampalataya na ginamit ng iglesia ay hindi lamang nabuo dahil sa pagnanais na mag-isip o maghanap ng malalim na kahulugan. Ito ay paglalahad ng mga aral na pinanghawakan ng iglesia sa panahon ng pagsubok at panganib upang ipahayag ang katotohanang siyang kanyang buhay.
Ang mga taong namamaliit sa mga sinaunang batayan ng pananampalataya ay walang sapat na pagkilala sa talino at pananampalatayang nagbuo rito. Ang mga aral na itinatag noong ikatlo at ikaapat na siglo ay bunga ng masusing pagtalakay upang harapin ang iba't ibang uri ng maling pananaw tungkol sa pagkakadiyos ng Diyos at sa pagkatao ni Kristo, at nagsilbing gabay upang hindi na maliga pa ang mga darating na panahon. Sinabi ni Mahaffey, ang nagpabago sa daigdig ay hindi lamang ang magandang halimbawa ng buhay ni Kristo, kundi ang katotohanan ng kanyang kamatayan para sa atin. Ayon kay Coleridge, ang taong hindi tumitindig para sa katotohanan ay walang sariling matibay na paninindigan. Sinabi naman ni Mrs. Browning, ang lubos na pagpayag sa lahat ng uri ng paniniwala ay tanda ng mga taong wala namang tunay na pinaniniwalaan. Ayon kay E. G. Robinson sa kanyang akdang Ang Teolohiyang Kristiyano, pahina 360 hanggang 362, ang bawat aral ay naglalaman ng utos na dapat sundin, at ang bawat utos ay nakabatay sa isang tiyak na katotohanan. Ang teolohiya ay parang hardin ng Diyos, ang mga puno rito ay itinanim niya, at ang lahat ng puno ng Panginoon ay puno ng buhay at lakas. Awit 104:16. Ayon kay Bose sa ang mga pagpupulong ng buong simbahan, ang batayan ng pananampalataya ay hindi nagiging totoo at pangkalahatan dahil lamang ito ay pinagtibay ng ilang pinuno ng iglesia, kundi dahil ito ay naglalarawan ng tunay na paniniwala ng maraming salinlahi na nagbasa at umunawa sa bagong tipan at isinulat ito ng maayos. Sinabi ni Dorner, ang mga batayan ng pananampalataya ay bunga ng malalim na karanasan at pag-iisip ng mga dakilang tao at panahon. Ayon kay Foster sa Buhay na Kristiyano at Teolohiya, pahina 162, kadalasan, kailangan muna ng malaking pagsubok upang magising ang mga tao at maipahayag nila ng malinaw ang kanilang tunay na pinaniniwalaan. Gaya ng nangyari noong panahon ng maling aral ni Arius, ang pagkakaisa na nakamit sa pagpupulong sa Nicaea ay agad na nabuo tulad ng pagyayelo ng tubig kapag hinampas ang sisidlan nito. Ayon kay Balfour sa Ang Batayan ng Pananampalataya, pahina 287, ang mga batayan ng pananampalataya ay hindi lamang simpleng paliwanag, kundi pagtanggi sa maling pananaw ni Arius at iba pa, at pagpapahayag na ang kanilang katuruan ay nagpapabababa at nagpapaliit sa tunay na kahulugan ng pagkadiyos. Pinanatili nito ang ganap at buong katotohanan kahit pa hindi natin lubos na maunawaan ang lahat ng bahagi nito. Sinabi ni Denis sa Pag-aaral sa Teolohiya, pahina 172, sinubukan ng mga pilosopong pagano na baguhin ang layunin ng iglesia at gawin itong paaralan para sa kanilang sariling katuruan. Upang ipagtanggol ang sarili, napilitan ang iglesia na ipaliwanag ng maayos ang kanyang mga paniniwala. Kinailangan niyang itatag ang katotohanan, tukuyin ang kanyang pananaw, at ipaliwanag ng wasto ang mga bagay na binabaluktot ng iba. Sinabi ni Propesor Howard Osgood, ang batayan ng pananampalataya ay parang gulugad ng tao. Hindi naman kailangang ipakita ito sa harap ng iba, ngunit kailangang mayroon ito at ito ay tuwid, upang hindi tayo maging Kristiyanong walang matibay na paninindigan. Gayunpaman, dapat nating tandaan na ang mga batayang ito ay paglalahad lamang ng paniniwala ng iglesia sa nakalipas na panahon, at hindi dapat ituring na ganap at hindi na mababago. Sinabi ni George Dana Boardman sa Ang Iglesia, pahina 78, ang mga batayan ng pananampalataya ay maaaring maging parang hola na naglilimite sa atin. Ayon kay Sherman sa Ang Kawalan ng Tiyak na Kaalaman, pahina 151, ang mga batayang ito ay inilaan bilang pananggalang sa pananampalataya, ngunit nakalulungkot na minsan ay nagagamit pa ito upang salakayin mismo ang katotohanang dapat sana ay ipinagtatanggol nito. Sinabi ni T. H. Green, sinasabihan tayo na dapat tayong manatiling tapat sa paniniwala ng mga naunang mananampalataya. Ngunit sino ba ang nakakaalam kung ano na ang tunay nilang paniniwala ngayon sa harapan ng Diyos? Ayon kay George A. Gordon sa Si Kristo sa Kasalukuyang Panahon, pahina 60, ang paniniwalang hindi kasama ang banal na espiritu sa patuloy na pag-unlad ng ating pagkaunawa sa katotohanan, at hindi siya gumagabay sa paglawak ng katwiran ng tao, ay ang pinakamalaking pagkakamali ng ating panahon. Ang katuroang itinuro ni Kristo ay mahalagang bahagi ng kanyang mga aral tungkol sa pamumuhay. Kung ang kanyang katuroan ay pawang haka-haka lamang, ang kanyang hangarin para sa ikabubuti ng tao ay magiging walang saysay din. Tingnan ang akda ni Schaff na Ang Mga Batayan ng Pananampalataya ng Sangkakristyanuhan, kay Storrs, ang banal na pinagmulan ng pananampalatayang Kristiyano, pahina 121,
kay Ian McLaren, John Watson, Ang Pag-aalaga sa Kaluluwa, pahina 152, at kay Frederick Harrison na inilathala sa Fortnightly Review, Enero taong 1889. Sa mga utos at paalala ng banal na kasulatan. Ang kasulatan ay humihikayat sa atin na pag-aralan ng lubusan at ganap ang katotohanan, Juan Kapitulo 5 versikulo 39, siya sa atin. Ninyo ang mga kasulatan, pag-ugnayin at pagtugmain ang iba't ibang bahagi nito, unang Korinto Kapitulo 2 versikulo 13, ipinapaliwanag natin ang mga bagay na espiritual sa pamamagitan ng mga salitang espiritual, ituon ang lahat ng pagtuturo sa pinakasentro ng paghahayag ng Diyos, Kolosas Kapitulo 1 versikulo 27, si Kristo na nananahan sa inyo, ang pag-asa ninyong makasama sa kaluwalhatian, at ipahayag ito ng buong buo at may tamang pagkakasunod-sunod, ikalawang Timoteo Kapitulo 4 versikulo 2, ipangaral mo ang salita. Ang lingkod ng Diyos ay tinatawag na, tagapagturo na naging alagad ng kaharian ng langit, Mateo Kapitulo 13 versikulo 52, ang mga pastor ng iglesia ay dapat ding maging mga guro, Efeso Kapitulo 4 versikulo 11, ang pinuno ng iglesia ay dapat mahusay magturo, unang Timoteo Kapitulo 3 versikulo 2, tumpak na nagpapaliwanag ng salita ng katotohanan, ikalawang Timoteo Kapitulo 2 versikulo 15, at naninindigan sa tapat na salita ayon sa katuroan, upang siya ay makahikayat sa pamamagitan ng matuwid na aral at makapagtuwid sa mga nagsasalungat dito, Tito Kapitulo 1 versikulo 9. Upang maturuan ang iglesia at mapalawak ang sariling pagkaunawa ng kura paroko sa katotohanan, mainam na magturo siya minsan sa isang buwan tungkol sa mga aral ng pananampalataya, at ipaliwanag ng sunod-sunod ang mga pangunahing bahagi nito. Ang pagpapaliwanag ay dapat na simple upang madaling maunawaan maging ng mga kabataan, gawing kawili-wili sa pamamagitan ng angkop na mga halimbawa, at hindi bababa sa ikatlong bahagi ng bawat aralin ay dapat tumalakay sa kung paano ito maisa sa buhay. Tingnan ang aral ni Jonathan Edwards tungkol sa ang kahalagahan ng pagkilala sa katotohanan ng Diyos na matatagpuan sa kanyang mga akda, Tomo 4, pahina 1 hanggang 15. Gayunpaman, ang estilo ng pangangaral ni Edwards ay hindi na dapat tularan sa kasalukuyan. Ito ay masyadong masalimuot, malalim ang mga paliwanag, at kulang sa paggamit ng kasulatan at mga halimbawa. Ang pangangaral ng mga sinaunang guro sa Inglaterra ay nakatuon din lamang sa mga may sapat na gulang. Samantalang ang pangangaral ng ating Panginoon ay inangkop maging sa mga bata. Ang kura paroko ay hindi matatawag na tapat kung hinahayaan niyang lumaki ang mga kabataan ng hindi natuturuan ng maayos sa lahat ng bahagi ng katuroang Kristiyano. Gaya ng sinabi ni Shakespeare sa Haring Henry VI, ikalawang bahagi, Aksang 4, Eksena 7, ang kawalan ng karunungan ay sumpa ng Diyos, ang kaalaman naman ang pakpak na nagdadala sa atin patungo sa langit. V. Ang ugnayan ng teolohiya at pananampalataya. Ang teolohiya at pananampalataya ay magkaugnay na bunga ng iisang dahilan, bagaman magkaiba ang kanilang larangan. Kung ang teolohiya ay bunga ng masusing pag-iisip tungkol sa mga katotohanan hinggil sa Diyos at sa daigdig, ang pananampalataya naman ay ang bunga nito sa pamumuhay ng isang tao at ng buong samahan. Tungkol sa kahulugan ng salitang pananampalataya, narito ang mga dapat isaalang-alang. 1. Ang pinagmulan ng salita. A. Ang paniniwalang ito ay nagmula sa salitang religer na ang ibig sabihin ay, muling pagbuklaran, o pag-uugnay sa tao sa Diyos ay hindi tinatanggap ng mga dalubhasa sa wika kabilang na si Cicero, mahirap itong ipaliwanag batay sa anyo ng salita, at nangangailangan ito ng ganap na pagkaunawa sa kasalanan at pagtubos na hindi naman karaniwang alam ng mga sinaunang tao. B. Ang mas tamang pananaw ay nagmula ito sa salitang religier na ang ibig sabihin ay, muling pag-aralan, o masusing pagmumuni-muni. Kaya ang orihinal na kahulugan nito ay ang, tapat na pagtupad sa mga tungkulin na dapat ibigay sa mga Diyos. Para sa mga sumusuporta sa pananaw na ang salitang ito ay nagmula sa religier na ang ibig sabihin ay, tungkulin na dapat gampanan, tingnan ang akda nilang na ang batayang katuroan, Tomo 1, pahina 185 hanggang 176. Ang pananaw na ito ay unang ipinaliwanag ni Lactantius, isang manunulat na Kristiyano. Upang sagutin ang pagtutol na ang anyo ng salita ay tila nagmula sa ibang uri ng pandiwa, binanggit nilang ang mga salitang gaya ng rebelyon at pagpili. Gayunpaman, masasabi natin na ang mga salitang ito ay maaaring nagmula sa ibang anyo na hindi na ginagamit ngayon.
Para sa mas tamang pananaw na binanggit sa itaas, tingnan ang akda ni Curtius na ang pinagmula ng wikang Griego, ikalimang edisyon, pahina 364, kay Fick, paghahambing sa mga wika ng mga taong nagmula sa mga ninuno sa India at Europa, tomo 2, pahina 227, kay Vanecek, Diksyonaryo ng pinagmulan ng wikang Griego at Latin, tomo 2, pahina 829, kay Andrews, Diksyonaryong Latin sa ilalim ng salitang iyon, kay Nietzsche, Ang Sistema ng Katuroang Kristiyano, pahina 7, kay Van Oosterzee, Ang Batayang Katuroan, pahina 75 hanggang 77, kay Filippi, Ang Batayan ng Pananampalataya, tomo 1, pahina 6, kay Conas, Ang Batayang Katuroan, tomo 3, pahina 18, kay Menzies, Ang Kasaysayan ng Pananampalataya, pahina 11, at kay Max Muller, Ang Likas na Pananampalataya, talakayan 2. 2. Maling pananaw tungkol sa pananampalataya. A. Ang pananampalataya ay hindi lamang uri ng pagkaalam gaya ng paniniwala ni Hegel, sapagkat kung gayon, ito ay magiging bahagi lamang ng pilosopiya, at ang antas ng karunungan ay siyang magiging batayan ng antas ng kabanalan. Sa katuroang pananaw ni Hegel na ang Diyos at ang daigdig ay iisa at nagkakaanyo lamang, ang Diyos ang siyang nakakakilala sa sarili sa pamamagitan ng kaisipan ng tao. Ang pananampalataya ay ang pagkilala ng Diyos sa kanyang sarili sa pamamagitan ng kamalayan ng tao. Hindi naman lubusang binaliwala ni Hegel ang ibang bahagi ng pananampalataya. Sinabi niya, ang damdamin, karanasan, at paniniwala ay bahagi rin nito, at ang pagkaalam lamang ay hindi sapat. Gayunpaman, ang kanyang pagtingin ay nakatuon sa pag-iisip bilang batayan ng lahat ng bagay. Ang Diyos at ang daigdig ay nagmula lamang sa iisang kaisipan. Anong halaga ng karunungan kung hindi natin makikilala ang Diyos? Ang pagkilala sa Kanya ay ang buhay na walang hanggan, at ang pag-iisip ay isa ring uri ng tunay na paglilingkod. Ang pagkakamali ni Hegel ay ang pagtingin sa buhay bilang bunga lamang ng pag-iisip, sa halip na ang pag-iisip ay bahagi lamang ng buhay. Ito ang dahilan ng pagkakaiba ng kanilang pananaw ni Schleiermacher. Tama ang pananaw ni Hegel na ang damdamin ay dapat na may batayan ng karunungan upang maging tunay na pananampalataya, ngunit hindi niya nakita ang kahalagahan ng pag-ibig bilang sentro ng katuruan. Hindi rin niya gaanong binigyang pansin ang kahalagahan ng kalooban, at hindi niya naunawaan na ang pagkilala sa Diyos na tinutukoy ng kasulatan ay pagkilala hindi lamang ng isip kundi ng buong pagkatao, kasama ang damdamin at ang kagustuhan. Sinabi ni Goethe, paano makikilala ng tao ang kanyang sarili? Hindi sa pamamagitan lamang ng pag-iisip, kundi sa pamamagitan ng gawa. Sikapin mong gampanan ang iyong tungkulin, at malalaman mo agad ang iyong tunay na halaga. Hindi mo matutugtog ng maayos ang plauta sa pamamagitan lamang ng paghihip dito, kailangan mo ring gamitin ang iyong mga daliri. Gayun din, hindi natin makikilala ang Diyos sa pamamagitan lamang ng pag-iisip. Sa Juan Kapitulo 7 versikulo 17, kung ang sinuman ay nagnanais na gawin ang kanyang kalooban, makikilala niya kung ang turo ay mula sa Diyos. Ang mga katuroang nagbibigay diin lamang sa karunungan ay nagpapatunay na maaaring magkaroon ng sapat na kaalaman sa teolohiya ngunit walang tunay na pananampalataya. Ang kasabihan ni Chillingworth na, ang Biblia lamang ang batayan ng pananampalatayang protestante, ay kulang at hindi tumpak, sapagkat ang Biblia kung wala ang pananampalataya, pag-ibig, at pagsunod ay maaaring maging bagay lamang na sinasamba ng walang kabuluhan, gaya ng sinabi sa Juan Kapitulo 5 versikulo 39, 40, sinisiyasat ninyo ang mga kasulatan, ngunit ayaw ninyong lumapit sa akin upang magkaroon ng buhay. Tingnan ang akda ni Sterret na pag-aaral sa pilosopiya ng pananampalataya ni Hegel, kay Porter, Ang Kaisipan ng Tao, pahina 50, 60, 412, 525 hanggang 536, 580, 650, kay Moore L., Kasaysayan ng Pilosopiya, pahina 476, 477, kay Hamerton, Ang Buhay na Nakatuon sa Karunungan, pahina 214, at sa Biblical Sacra. B. Ang pananampalataya ay hindi lamang damdamin ng pagdepende gaya ng paniniwala ni Schleiermacher, sapagkat ang ganitong damdamin ay hindi nagiging pananampalataya kung hindi ito nakatuon sa Diyos at kaakibat ng pagsisikap na gawin ang kanyang kalooban.
Sa kasaysayan ng katuroang Kristiyano sa Alemanya, si Schleiermacher ang naging tulay mula sa lumang paniniwalang nakabatay lamang sa katwiran patungo sa mas ganap na pananampalataya. Bagaman tila nakagapos pa rin siya sa katuroang naniniwalang ang Diyos at ang daigdig ay iisa, mayroon naman siyang tunay na karanasan sa buhay na Diyos, kaya't itinuro niya na ang pananampalataya ay nakabatay sa tiyak na karanasan ng puso ng mananampalataya. Ngunit gaya ng sinabi ni Principal Fairbairn, ang damdamin ay walang bisa kung hindi ito nakabatay sa tunay na paniniwala, at kung mayroong tunay na paniniwala, ito ay magbubunga ng damdaming may kakayahang humikayat. Kung ang pananampalataya ay binubuo lamang ng damdamin, walang pagkakaiba ang Kristyanismo sa ibang uri ng paniniwala, dahil lahat naman ay nagmumula sa damdamin ng tao. Ngunit ang Kristyanismo ay naiiba dahil sa kanyang natatanging katuruan. Ang aral ay nauuna bago ang buhay, at ang katuroang Kristiyano ang tunay na dahilan kung bakit ito naiiba sa ibang paniniwala. Bagaman ang pananampalataya ay nagsisimula sa damdamin, hindi ito nagtatapos doon. Makikita natin ang kawalan ng halaga ng pansamantalang damdamin sa mga taong naluluha habang nanunood ng dula, o sa mga damdaming gumigising sa panahon ng pagtitipon ngunit hindi naman nananatili sa puso. Ayon naman kay Sabatier sa kanyang akdang Ang Pilosopiya ng Pananampalataya, pahina 27, bukod sa damdamin ng pagdepende ay mayroon ding bahagi ng pagkilos sa pamamagitan ng panalangin. Sinabi ni Kaftan sa Ang Batayang Katuroan, pahina 10, nakikita ni Schleiermacher ang Diyos bilang pinagmulan ng ating buhay, ngunit nakalimutan niya na siya rin ang layunin natin. Ang pakikipag-ugnayan at pag-unlad ay kasing halaga rin ng pagdepende sa Diyos, at ang pakikipag-ugnayan ay dapat munang makamtan bago ang pag-unlad, tulad ng pakikipag-ugnayan na nakabatay sa pagpapatawad at bagong buhay. Tila hindi naniniwala si Schleiermacher sa Diyos na may pagkatao o sa buhay na walang hanggan pagkatapos ng kamatayan, tingnan ang kanyang talambuhay at mga liham, tomo 2, pahina 77-70, at kay Martineau, Pag-aaral sa Pananampalataya, tomo 2, pahina 357. Inihalin tulad siya ni Charles Hodge sa hagdan na nasa ilalim ng hukay, nakatutulong ito sa mga gustong umahan palabas, ngunit hindi naman sa mga gustong pumasok pa lamang. Sinabi ni Dorner, ang kanyang tahanang pinagmulan ay nagturo sa kanya ng tunay na pananampalataya, habang ang karunungan ng sinaunang panahon naman ang nagpalawak ng kanyang kaisipan. Tungkol kay Schleiermacher, tingnan ang akda ni Herzog sa Ang Encyclopedia ng Pananampalataya sa ilalim ng kanyang pangalan, sa Biblical Sacra, taong 1852 at 1883, kay Leiden, Ang Batayan ng Pananampalataya, talakayan ay, kay Eberhard, Ang Batayang Katuroan, tomo 1, pahina 14, kay Julius Müller, Ang Aral Tungkol sa Kasalanan, tomo 1, pahina 175, kay Fisher, Ang Banal na Pinagmulan ng Pananampalatayang Kristiyano, pahina 563-570, kay Caird, Ang Pilosopiya ng Pananampalataya, pahina 160-186. C. Ang pananampalataya ay hindi lamang kabutihang asal o pagsunod sa batas gaya ng paniniwala ni Kant, sapagkat ang kabutihang asal ay ang pagsunod sa alituntunin ng tama, samantalang ang pananampalataya ay ugnayan sa isang Diyos na may pagkatao, kung saan ang kaluluwa ay tumatanggap ng pagpapala mula sa kanya at nag-aalay ng sarili sa pagmamahal at pagsunod. Sinabi ni Kant sa pagtatapos ng kanyang akdang Ang Batayan ng Katwirang Nagsasabuhay, dalawang bagay ang nagbibigay sa akin ng walang hanggang pagkamangha at paggalang, ang kalangitang puno ng mga bituin sa itaas ko, at ang batas ng kabutihang asal sa aking puso. Ngunit ang pagkakaroon lamang ng pakiramdam sa tungkulin ay madalas nagdudulot ng kalungkutan. Hindi tayo sumasang-ayon na ang salitang, sumunod, ang maging pangunahing batayan ng pananampalataya, dahil una, ginagawa nitong bagay lamang ng kagustuhan ang pananampalataya. Pangalawa, ang pagkagusto ay nauuna bago ang pagsunod. Pangatlo, ang tunay na pag-ibig ay hindi napipilitan lamang. Pang-apat, ginagawa nitong batas lamang ang Diyos at nawawala ang bahagi ng kanyang biyaya. At panglima, ginagawa nitong alipin lamang ang Kristiyano sa halip na kaibigan. Tingnan ang Juan Kapitulo 15 versikulo 15, hindi ko na kayo tatawaging alipin, kundi tinatawag ko kayong mga kaibigan, isang ugnayang hindi batay sa paglilingkod kundi sa pagmamahal, ayon kay Westcott sa kanyang pagsusuri sa talatang ito. Ang tinig na nagsasalita sa atin ay tinig ng pag-ibig higit pa sa tinig ng batas.
Hindi rin tayo sumasang-ayon sa kahulugan ni Matthew Arnold na, ang pananampalataya ay kabutihang asal na pinaganda at binigyang buhay ng damdamin. Wala rito ang bahagi ng pagtanggap sa biyaya ng Diyos at ang ugnayan sa Diyos na may pagkatao. Ang mas tamang pananaw ay ang pananampalataya ay kabutihang asal na nakatuon sa Diyos, samantalang ang kabutihang asal naman ay pananampalataya na nakikita sa ating pakikitungo sa kapwa. Sinabi ni Bound sa Ang Pilosopiya ng Paniniwala sa Diyos, pahina 251, ang kabutihang asal na higit pa sa simpleng paggawa ng tungkulin ay dapat na nakabatay sa pananampalataya. Tingnan din kay Lotsa, Ang Pilosopiya ng Pananampalataya, pahina 128 hanggang 142. Sinabi ni Goethe, ang labis na paggawa ng walang tamang batayan ay humahantong sa kawalan ng kabuluhan. Tingnan din kay Pfleider, Ang Pilosopiya ng Pananampalataya, Tomo 1, pahina 65 hanggang 69, kay Shedd, Mga Aral para sa Taong Hindi pa Naniniwala, at kay Lidon, Ang Batayan ng Pananampalataya, pahina 11. 3. Ang tunay na kahulugan. Ang pananampalataya ay ang pamumuhay kasama ang Diyos, ang pamumuhay na may pagkilala sa Kanya, nakikipag-ugnayan sa Kanya, at pinamamahalaan ng banal na espiritong nananahan sa atin. Yamang ito ay isang uri ng buhay, hindi ito mailalarawan na binubuo lamang ng paggamit ng isip, damdamin, o kagustuhan. Kung paanong ang buhay ng katawan ay nangangailangan ng pagtutulungan ng lahat ng bahagi nito, ang pananampalataya o buhay na espiritual ay nangangailangan din ng pagtutulungan ng buong pagkatao. Gayunpaman, ang damdamin ang unang bahaging nagbabago, dahil ang tunay na pagmamahal sa Diyos na ibinigay sa atin noong tayo ay binago ay siyang daan upang makilala natin siya ng lubusan at mapaglingkuran ng tapat. Tingnan ang sinabi ni Godet tungkol sa ang layunin ng paglikha sa tao, ang Diyos na nasa tao, at ang taong nasa Diyos, na inilathala sa Princeton Review, Nobyembre taong 1880, kay Pfleider, Ang Pananampalataya, pahina 5 hanggang 70, at Ang Pilosopiya ng Pananampalataya, pahina 255, ang pananampalataya ay pagpapahayag ng buong pagkatao, kay Crane, Ang Pananampalataya sa Hinaharap, pahina 4, ang pananampalataya ay ang pakikipag-ugnayan sa Diyos na laging kasama natin, kay Sterret, Ang Katwiran at Kapangyarihan sa Pananampalataya, pahina 31, 32, ang pananampalataya ay ang ugnayan ng Diyos at tao, na kinabibilangan ng paghahayag ng Diyos at pananampalataya ng tao, kay Dr. J. W. A. Stewart, ang pananampalataya ay ang pakikipagkaibigan sa Diyos, kay Pascal, ang tunay na kabanalan ay ang pagkilala sa Diyos na nararamdaman ng puso, kay Ritschl, ang pagpapawalang sala at pagkakasundo. Ang Kristyanismo ay parang hugis na may dalawang sentro, si Kristo bilang tagapagligtas at si Kristo bilang hari, si Kristo para sa atin at si Kristo na nananahan sa atin, ang pagtubos at kabutihang asal, ang pananampalataya at pamumuhay, kay Kaftan, ang batayang katuroan, pahina 8, ang pananampalatayang Kristiyano ay binubuo ng dalawang bagay, una, ang paghahanda para sa pagdating ng kaharian ng Diyos na makakamtan sa pamamagitan ng paglago ng ating pagkatao, at pangalawa, ang pakikipagkasundo sa Diyos upang makamtan natin ang layuning ito sa kabila ng ating mga pagkukulang. Ang teolohiya noong una ay nakabatay sa likas na pagkilala ng tao sa Diyos, ngunit ngayon ay nagsisimula tayo sa tunay na karanasan, ang pagkilala sa Diyos na tinatawag nating pananampalataya. Sinabi ni Herbert Spencer, ang pananampalataya ay ang paghahanap sa pinagmulan ng daigdig. Idinagdag naman ni Romaine sa pag-iisip tungkol sa pananampalataya, pahina 43, ito ay ang paniniwalang mayroong Diyos na may pagkatao na lumikha ng lahat, ang agham naman ay nagtuturo kung paano ito nangyari, samantalang ang pananampalataya ay nagtuturo kung sino ang gumawa nito. Ayon kay Holland sa Akdang Liwanag sa Daigdig, pahina 27, ang likas na buhay ay ang buhay na kaloob ng Diyos ngunit hindi pa ito lubos na nakikilala ang kanyang pag-iral, hindi pa ito maituturing na tunay na pananampalataya. Ang pananampalataya ay ang pagtuklas ng tao sa Diyos na lumikha ng lahat ng bagay at nananatiling hiwalay sa mga nilikha niya. Maraming salamat sa pakikinig. Ako si Pastor Jeff Flores, nagsasabing sa Diyos ang lahat ng papuri.